Sabela, asawa lang ako sa papel, katulong sa bahay at basura sa paningin ng iyong pamilya. Isang malutong na sampal ng katotohanan ang yumanig sa mundo ni Sabela nang marinig ang pagtataksil ni Alfonso sa loob ng malamig na opisina. Habang siya ay nagpapakasakit sa init ng araw para ipamigay ang baon ng pag-ibig, ang asawa niya ay nagpapakasarap sa piling ng iba. Ngunit hindi nila alam, ang basurang itinapon nila ay ang siyang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Sino ang tunay na luluha sa dulo? Ang laban para sa dangal ay magsisimula na. Ang asawa ko, isang kagamitan lamang siya, Isadora. Isang tulay na kailangang tawiran para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Huwag mo siyang alalahanin dahil kahit kailan ay hindi siya naging bahagi ng mundong ito. She is just a simple woman who smells of grease and poverty. Ang boses na yon, ang boses na 7 taon nang nagpapatulog at nagigising kay Sabela ng may pag-asa, ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng opisina. Nakatayo si Sabela sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang basket na naglalaman ng espesyal na adobo. Ito ang paboritong luto ni Alfonso, ang pagkaing pinakainiingatan niyang ihanda para sa kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, masaya pa siyang nakatayo sa ilalim ng nakatirik na araw sa labas ng gusali ng korte. Pinupunasan niya ang butil-butil na pawis sa kanyang noo habang nakangiting namimigay ng mga libreng lunchbox sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong batas. Ang bawat kahon ng pagkaing ibinibigay niya ay isang panata, isang pasasalamat sa Diyos dahil sa tagumpay ng kanyang asawa. Sa bawat ngiti ng mga batang yon, nararamdaman niya ang init ng pag-ibig na inakala niyang sapat na para sa isang buhay. Ngunit ang init ng araw sa labas ay mabilis na napalitan ng isang nanunuot na ginaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng marangyang opisina, nakita niya sa pagitan ng siwang ng pinto ang kanyang asawa, si Alfonso del Castillo. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong puso ay nakaupo sa kanyang malambot na silya habang ang kamay nito ay nakapatong sa bewang ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Si Isadora Cruz, ang matalinong abogado na laging kasama ni Alfonso sa bawat laban sa korte. "You're so mean, Alfonso," tumawa si Isadora. Ang tunog ng kanyang hagik-gik ay tila isang mapanuyang musika na nagpapatindig sa balahibo ni Sabela. "Pero aminin mo, hindi mo mararating ang kinalalagyan mo ngayon kung wala ang perang itinutustos niya sa'yo, di ba?" Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alfonso. "Ang pera ay galing sa mga kliyente ko, Isadora. Ang ginagawa ni Sabela ay ang magluto at maglaba. Iyon ang papel niya. Binigyan ko siya ng tahanan at pangalan, kaya sapat na yon. Utang na loob niya sa akin na hindi siya nanatiling pulubi sa kalsada." Sa sandaling iyon, ang basket na hawak ni Sabela ay tila bumigat ng 1,000 kilo. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila napuno ng yelo. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitawan ni Alfonso ay tila isang mabigat na hampas na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang tapusin ang mga dokumentong kailangan ng asawa at ang bawat sentimong kinuha niya mula sa kanyang lihim na pamanangyaman para lamang mapanatili ang karangyaan ng buhay ni Alfonso ay tila naging abo sa kanyang harapan. Isang marahang paggalaw ng kamay ni Sabela ang naging sanhi upang ang plastik na lalagyan sa loob ng basket ay tumaglid. Ang tunog ng pagtama ng basket sa matigas na sahig ay hindi naging malakas. Ngunit sa katahimikan ng puso ni Sabela, ito ay tila isang malakas na pagsabog ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang sabaw ng adobo ay dahan-dahang umagos mula sa basket, kumalat sa makintab na tiles ng pasilyo, tila isang madilim na luha na nagmumula sa isang pusong wala ng buhay. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at itanong kung bakit.
Bakit sa kabila ng lahat ng pagpapakumbaba at paglimot niya sa sariling dangal para sa kanyang asawa, ay ganito ang kanyang matatanggap? Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng isang malaking bara ng pait. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang ayaw niyang hayaang pumatak sa harapan ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Napansin ni Alfonso ang anino sa pinto. Agad siyang tumayo, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kaligayahan ay biglang nagbago at naging isang maskara ng galit at pandidiri. Sabela, anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay wala ng bakas ng lambing, tanging pagkayamot lamang ang nangingibabaw. Tiningnan niya ang tumapong pagkain sa sahig at lalo lamang kumunot ang kanyang noo. Look at what you've done. Dinumihan mo na naman ang opisina ko ng amoy ng luto mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta rito nang hindi ako sinasabihan? Nakakahiya ka. Nakakahiya. Ang salitang iyon ang huling pako sa krus na pasan-pasan ni Isabela. Tumingin siya kay Alfonso sa mga matang dati niyang tinitingnan ng may buong paghanga. Ngunit ngayon ay tila nakikita na niya ang tunay na demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling kurbata. Tumalikod si Isabela ng walang imik. Ang bawat hakbang niya palayo sa opisinang yon ay tila paghakbang sa isang madilim na bangin. Sa bawat pagpihit ng kanyang katawan, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan. 7 taon ng dusa, 7 taon ng pagbubulag-bulagan. Habang naglalakad siya palabas ng gusali ng korte, ang liwanag ng hapon ay tila nagbago. Ang gusaling dati niyang itinuturing na simbolo ng katarungan ay tila naging isang malaking libingan ng kanyang mga sakripisyo. Isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang nag-iiwan ng malalim na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang panahon. Ito na ba ang huling hantungan ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili? O ito pa lamang ang simula ng isang gabi na walang katapusan ng dilim? Ang bawat hakbang pabalik sa tahanan ng mga Del Castillo ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na unti-unting sumasakal sa leeg ni Isabela. Ang bango ng adobo na kanina ay punong-puno ng pag-asa. Ngayon ay tila isang malansang paalala ng kanyang kabiguan. Habang binabagtas niya ang malawak na bakuran ng mansyon, ang mga estatwa at luntiang hardin, na siya mismo ang nag-alaga, ay tila mga estrangherong nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay nang marinig niya ang malamig na boses ni Doña Veronica mula sa balkonahe. Ang marangyang tunog ng pagpihit ng baso ng alak at ang pag-ayos ng kanyang mamahaling perlas ay sapat na upang manginig ang kalamnan ni Isabela. Nandito na pala ang paborito kong manugang na amoy kusina. Ang tinig ni Doña Veronica ay punong-puno ng panunuya. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit kay Isabela. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Tingnan mo ang sarili mo, Isabela. Dugyot, pawisan at mukhang basahan. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay nagpupumilit ka pa ring magbenta ng mumurahing pagkain sa tapat ng korte. Do you want to ruin Alfonso's reputation? Ang asawa mo ay isang kilalang abogado, pero ang asawa niya ay mukhang katulong na nakawala sa palengke. Yumuko si Isabela. Pilit na itinatago ang mga matang namumula sa iyak. Gusto ko lang pong makatulong, Mama. Ang kinikita ko ay pandagdag din sa mga gastusin dito sa bahay. Nakatulong? Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isabela, darling, let's be real. Ang barya-baryang kinikita mo ay hindi sapat pambili kahit ng isang pares ng sapatos ko. Ang tanging dahilan kung bakit ka pa naririto ay dahil sa utang na loob mo sa amin. Nakalimutan mo na ba? Alfonso saved you from your miserable life. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada. You owe us your life, your dignity, everything. Ang salitang utang na loob ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Isabela.
Gusto niyang isigaw na ang bahay na tinitirikan nila, ang mga luho ni Doña Veronica, at ang bawat pundasyon ng karangyaan ng mga Del Castillo ay nagmula sa lihim na pondong siya ang nagmamay-ari. Ngunit ang kanyang bibig ay tila tinahi ng sarili niyang pangako sa yumaong ama. Ang hanapin ang tunay na pag-ibig na hindi nakatingin sa yaman. Pasensya na po, Mama. Mahinang sagot ni Isabela. Don't mama me, singhal ni Veronica. Tiningnan nito ang dulo ng sapatos ni Isabela na may bakas ng tumapong sabaw. At tingnan mo, dinumihan mo ang sahig na kalilinis ko lang. Dahil wala kang ibang silbi kundi ang maglinis, luhod. Linisin mo yan ngayon din. Gamitin mo ang mga kamay mo hanggang sa kumintabang sahig na ito. Kahit pagod na pagod ang katawan at nananakit ang kanyang puso, dahan-dahang lumuhod si Isabela sa malamig na tiles. Kinuha niya ang isang lumang basahan at nagsimulang kuskusin ang sahig. Ang bawat paggalang ng kanyang braso ay tila isang pagsisisi. Sa bawat patak ng pawis na humahalo sa basang sahig, naaalala niya ang mga salita ni Alfonso kanina sa opisina. Sila ay mag-inaga. Parehong tinitingnan siya bilang isang kasangkapan, isang basahan na pagkatapos gamitin ay itatapon sa isang sulok. Habang nakalungkot, naramdaman ni Isabela ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang tiyan ay tila kumukulo at ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa hindi niya pagkain o dahil sa bigat ng emosyong dinadala niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang eksapo ng mga papel ang lumipad sa hangin bago tuluyang bumagsak sa kanyang harapan. Tila mga puting ibon na nawala ng pakpak. Ano po ito? Tanong ni Isabela habang tinitingnan ang mga statement ng utang at mga bayarin sa credit card. Iyan ang mga bayarin para sa party ni Alfonso sa susunod na buwan, malamig na pahayag ni Doña Veronica habang pabalik sa kanyang upuan. And since you keep insisting na gusto mong tumulong sa gastusin, ikaw ang magbabayad niyan. Humanap ka ng paraan, ibenta mo ang lahat ng paninda mo, o magtrabaho ka hanggang madaling araw. Kinuha ni Doña Veronica ang kanyang mamahaling bag at tumingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang apela. Bayaran mo ang lahat ng yan, Isabela. Dahil kung hindi, maluwag ang pinto para sa mga taong walang silbi sa pamamahay na ito. Do not test my patience dahil baka bukas wala ka nang babalikang pamilya. Naiwang nakaluhod si Isabela sa gitna ng malawak na sala, hawak ang mga papel na tila naging sentensya ng kanyang kamatayan. Sa katahimikan ng mansyon, tanging ang sarili niyang mabigat na paghinga ang naririnig, habang ang isang tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya mananatiling nakaluhod sa paanan ng mga taong siya naman ang nagpapakain? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Del Castillo ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ngunit hindi ito nagbibigay ng init, kundi isang nanunuot na ginaw na nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na pagbilang sa bawat segundong lumilipas sa pag-iisa ni Isabela. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasayad sa malambot na sapin habang ang tanging liwanag na nagmumula sa lampara ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang nanlulupaypay na anyo. Lumipas ang hating gabi bago narinig ni Isabela ang pagpasok ng sasakyan sa bakuran. Walang anumang ingay ng makina ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kundi ang bigat ng presensya ng taong matagal na niyang hinihintay. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba, at ang bawat yabag ni Alfonso sa hagdan ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Alfonso na tila isang estranghero. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang kurbata nito ay maluwag na nakasabit sa leeg, at ang bawat kilos nito ay bakas ng pagod, ngunit may kasama ring kakaibang lamig. Habang tinatanggal nito ang kanyang suot na Amerikana, ang hangin sa loob ng silid ay biglang napuno ng isang halimuyak na hindi kay Isabela. Isang matapang
at mamahaling amoy ng bulaklak na tila isang lason na humahalo sa kanyang hininga. Gabi na, Alfonso. Akala ko ay hindi ka na darating. Mahinang simula ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng kadiliman. Masyadong maraming trabaho sa opisina, Isabela. Huwag mo na akong simulang usisain. Sagot ni Alfonso nang hindi man lang lumingon. Ang kanyang tono ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Tumayo si Isabela at lumapit sa asawa, pilit na hinahawakan ang braso nito upang sana ay makaramdam ng kahit katiting na init. Nakapaghanda ako ng mainit na tsaa. Gusto mo bang uminom para makapagpahinga ka? Bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa balat nito, marahas na binitawan ni Alfonso ang kanyang Amerikana at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo na tumatarak sa puso ni Isabela. Tigil-tigilan mo ako sa tsaa na yan, Isabela. Wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Wika nito habang hinihilot ang kanyang sentido. In fact, it's good that you're still awake. Kailangan natin ng pera. Ang expansion ng firm ay nangangailangan ng karagdagang kapital. Yung mga natitirang mana mula sa tatay mo, yung maliit na trust fund na sinasabi mo, kailangan ko nang makuha ang access doon. Napatigil si Isabela. Ang trust fund na tinutukoy ni Alfonso ay ang huling habilin ng kanyang ama. Ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Montemayor na matagal na niyang itinatago. Para kay Alfonso, ito ay isang maliit na halagang pamanang mahirap. Ngunit para kay Isabela, ito ang susi sa lahat ng kapangyarihan. Alfonso, iyon na lang ang natitira para sa kinabukasan natin. Paano kung may mangyari? Paano kung kailanganin natin para sa pamilya? Ang tinig ni Isabela ay nanginig. Iniisip ang sinapupunang tila may lihim ng itinatago. Anong pamilya? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alfonso. Lumapit siya kay Isabela hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang hininga na may halong amoy ng alak at banyagang pabango. Isabela, look at us. You are a street vendor and I am a top-tier lawyer. The only thing that connects us is my name that you are using. Do not be selfish. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, kaya ibigay mo sa akin ang hinihingi ko. I need that money by next week. Hindi na nakasagot si Isabela. Pinanood niya ang kanyang asawa na pumasok sa banyo. At ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malakas na ulan na lumulunod sa kanyang mga pangarap. Naupo siyang muli sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig na hindi kayang alisin ng anumang kumot. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Alfonso na naiwan sa ibabaw ng mesa. Kahit alam niyang mali, dahan-dahang lumapit si Isabela. Isang mensahe ang nakita niya sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit ang mga salitang naroon ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim niyang langit. The Montemayor account is the key, Alfonso. Kapag nakuha natin ang pirma niya, ang lahat ng yaman ng mga Montemayor ay mapupunta na sa atin. Konting tiis na lang sa babaeng yan, nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit ang bawat tunog nito ay puno ng takot. Alam ba ni Alfonso ang tungkol sa tunay niyang pagkatao? O ginagamit lamang siya nito bilang isang pain para sa isang mas malaking patibong? Bago pa man makalabas si Alfonso sa banyo, mabilis na ibinalik ni Isabela ang telepono at bumalik sa pagkakahiga. Pilit na ipinipikit ang mga mata habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, napagtanto niya na ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay ang siya ring lalaking unt-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Magsuot ka ng maayos na damit at sasama ka sa akin ngayong gabi. May mahalagang piging ang kumpanya at dahil kulang ang mga tauhan para sa serbisyo, kailangan ko ng tulong mo. Ang mga salitang yon ni Alfonso ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng silid. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay naroon ang isang utos na hindi maaaring baliin.
Akala ni Isabela, ito na ang pagkakataong ipakilala siya ni Alfonso sa kanyang mga kasamahan bilang kanyang asawa. Sa loob ng ilang sandali, umasa ang kanyang puso na marahil ay nagbago na ang isipan nito, na marahil ay nais na nitong bawiin ang lahat ng sakit na idinulot nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang pag-asang yon ay mabilis na naglaho nang marating nila ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel. Habang ang mga kababaihan ay nakasuot ng naglalakihang mga gown at ang mga kalalakihan ay nasa kanilang pinakamagarang Amerikana, si Isabela ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng asul na unipormeng pambahay na lalong nagpadilim sa kanyang anyo sa gitna ng nagkikislapang mga hiyas sa paligid. Hindi ka narito para maging panauhin, Isabela. Pulong ni Alfonso sa kanyang tabi, ang kanyang boses ay puno ng babala habang inaayos ang kanyang kurbata. Narito ka para pagsilbihan ang mga kliyente ko. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahiya sa akin. Do your job quietly. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang sampal na nagpula sa pisngi ni Isabela. Ang bawat baso ng alak na kailangan niyang bitbitin, ang bawat pinggan ng pagkain na kailangan niyang ilatag sa harap ng mga taong nagtatawanan at nagkukwentuhan, ay tila isang mabigat na pasanin na unt-unting bumabali sa kanyang likod. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Isadora. Napakaganda nito sa kanyang pulang damit na tila isang nagniningning na bituin habang nakakapit ang kanyang kamay sa braso ni Alfonso na tila ito ang tunay na reyna ng gabing iyon. "Oh, Alfonso, is that your help?" Tumawa ng mahina si Isadora nang mapansin si Isabela na may bitbit na tray. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Isabela. "I didn't know you hire such simple people for your events. Anyway, she looks efficient." Lumingon si Isadora kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang kislap. "Can you get me some more champagne, dear? At pakibilisan naman, nauuhaw na ako." Lumapit si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang isinasalin ang alak sa baso ni Isadora. Ngunit sa isang iglap, tila sinadya ni Isadora na iwas ang kanyang kamay, na naging sanhi upang ang pulang alak ay tumapon at kumalat sa makintab na sahig, habang ang ilang patak ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Isadora. Isang matalim na tunog ng pagkabigla ang kumawala sa bibig ni Isadora, na sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa loob ng silid. Ang bawat usapan ay biglang tumigil at ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Isabela. "My God! My shoes!" Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring galit. "Look what you've done, you clumsy woman! Alfonso, look at this! Your helper is so incompetent!" Mabilis na lumapit si Alfonso. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak sa sahig dahil sa tindi ng hiya at galit. Hindi man lang siya tumingin sa kalagayan ni Isabela. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay tila ibig nang bumaon sa balat nito. "Ano ba ang problema mo, Isabela?" Singhal niya sa harap ng lahat. "Wala ka na bang ginawang tama? Don't just stand there like an idiot. Linisin mo yan. Ngayon din." Ang katahimikan ng bulwagan ay tila isang mabigat na hatol. Nararamdaman ni Isabela ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat butil ng luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pinigil niya ito ng buong lakas. Sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Isadora at Alfonso. Gamit ang kanyang sariling panyo, sinimulan niyang punasan ng alak sa sahig at ang sapatos ni Isadora. Habang nakaluhod, nakita ni Isabela ang sariling refleksyon sa natapong alak. Isang babaeng durog, isang asawang itinuring na basahan sa harap ng mundong kanyang pinagsilbihan. Naririnig niya ang mga pabulong na pangungutya ng mga tao sa paligid, ang tawanan ni Isadora at ang malamig na paghinga ni Alfonso sa kanyang itaas. Sa sandaling iyon, isang masakit na kurot ang naramdaman ni Isabela sa kanyang puson. Isang kakaibang hapdi
na tila nagmumula sa kanyang sinapupunan ang biglang gumuhit na naging sanhi upang mapahawak siya sa kanyang tiyan habang nananatiling nakaluhod. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. "Dali, bilisan mo." Pagmamadali ni Alfonso, tila walang anumang napapansin sa pamumutla ng kanyang asawa. Dahan-dahang tumingala si Isabela kay Alfonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na higit pa sa pisikal na hapdi. Isang lihim na katotohanan ang nagpupumilit na kumawala sa kanyang mga labi. Isang balitang inakala niyang magiging tulay ng kanilang muling pagkakasundo. Ngunit sa gitna ng putik at kahihiyan, natanto niyang wala ng puwang ang pag-ibig sa pusong nilamunan ng ambisyon. Lalabas na sana ang mga salita sa kanyang bibig nang biglang tumunog ang malakas na musika sa bulwagan na tila binabaon ang anumang pagkakataon para siya ay marinig. Sa gitna ng dilim at ingay, nanatiling nakaluhod si Isabela, hawak ang kanyang tiyan, habang ang isang katanungan ay muling umuukit sa kanyang diwa. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat para sa isang taong hindi man lang siya kayang tingnan bilang isang tao? Ang umaga ay dumating nang may dalang kakaibang bigat sa dibdib ni Isabela. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kanilang silid ay tila hindi kayang pasayahin ang kanyang namimigat na kalooban. Pagkatapos ng gabing puno ng kahihiyan sa piging, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sumasakit. Ngunit ang mas matinding hapdi ay naroon sa kanyang puson. Isang tila ba, babalang hindi niya maaaring ipagwalang bahala. Sa loob ng tahimik na banyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang maliit na bagay na magsasabi ng kanyang kinabukasan. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang kawalan ng hangin sa kanyang baga. At nang lumitaw ang dalawang mapulang guhit, ang mundo ni Isabela ay tila panandaliang tumigil sa pag-ikot. Isang panibagong buhay, isang munting himala na nabubuo sa loob ng kanyang sinapupunan sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Alfonso, isang kislap ng pag-asa ang muling sumilay sa puso ni Isabela. Naisip niya na marahil ang sanggol na ito ang magiging susi upang muling mabuo ang kanilang pamilya. Marahil kapag nalaman ni Alfonso na siya ay magiging ama na, ang lamig ng kanyang puso ay matutunaw at maaalala nito ang pangako ng pag-ibig na binitawan nito 7 taon na ang nakalilipas. Buong hapon ay naghanda si Isabela. Nilinis niya ang bahay ng may higit na pag-iingat. Nagluto siya ng paboritong hapunan ni Alfonso at maingat niyang ibinalot ang pregnancy test sa isang maliit na kahon na may laso. Ang bawat kilos niya ay puno ng kaba at pananabik, tila isang batang naghihintay ng kapatawaran. Nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas, mabilis na inayos ni Isabela ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at huminga ng malalim. Pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Pumasok si Alfonso sa loob ng bahay, ngunit ang mukha nito ay mas madilim pa kaysa sa kalangitan sa labas. Hindi nito tiningnan ang maayos na nakahandang mesa. Sa halip, diretso itong naglakad patungo sa sala at padabog na ibinaba ang kanyang bag. "Alfonso, mabuti at maaga kang nakauwi." Malambing na bati ni Isabela. Kahit na nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang asawa. "Mayroon sana akong mahalagang sasabihin sa iyo. Isang balitang magpapabago sa buhay nating dalawa." Hindi lumingon si Alfonso. Sa halip, kinuha niya ang isang kayumangging sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng sobre sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong bahay. "Huwag mo na akong unahan sa mga drama mo, Isabela." Ang boses ni Alfonso ay tila isang matalim na talim na humiwas sa hangin. "Dahil ako, mayroon ding sasabihin sa'yo. At ito ang balitang matagal ko nang dapat ginawa." Dahan-dahang lumapit si Isabela sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang sobre. Sa loob nito, ang mga salitang nakalimbag sa itaas ng papel
ay tila naging malabong anino sa kanyang paningin. Petition for annulment of marriage. Ano ito, Alfonso? Nauutal na tanong ni Isabela. Ang maliit na kahon na hawak niya sa kanyang likuran ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Iyan ang kalayaan natin, Isabela. Sagot ni Alfonso habang nakatingin ng diretso sa kanya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi na ako masaya. Hindi tayo bagay. Isadora and I, we have plans. And you? You're just a weight that's pulling me down. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sign the papers and I'll make sure you have enough to start a small business. Maybe another rice stall somewhere far from here. Ang puso ni Isabela ay tila isang kristal na binitawan mula sa mataas na gusali at nadurog sa libu-libong piraso sa semento. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na puno ng pait. Pero Alfonso, may kailangan kang malaman, pilit na boses ni Isabela. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Ang bata, ang anak natin. Don't you dare use a lie to keep me here, Isabela. Sigaw ni Alfonso. Ang galit sa kanyang tinig ay tila isang malakas na kulog. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa anak dahil alam nating dalawa na wala tayong balak para riyan. Don't make this uglier than it already is. Iwanan mo ang bahay na ito bukas na bukas din. Tinalikuran ni Alfonso si Isabela at naglakad paakyat sa hagdan. Iniwan ng kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng sala. Yakap ang isang munting kahon na naglalaman ng isang katotohanang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong pakinggan. Napaluhod si Isabela sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang kanyang mga hikbi ay tila mga alon na lumulunod sa kanya. Sa gabing iyon, ang bagong buhay na inakala niyang magiging simula ng lahat ay naging saksi sa pinakamasakit na pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Paano niya mapoprotektahan ang isang sanggol sa mundong ang sariling ama nito ang unang nagtaboy sa kanila? Huwag mong subukang gamitin ang batang yan para manatili sa pamilyang ito, Isabela. Alam nating dalawa kung gaano ka kadesperada. Pero ang mag-imbento ng buhay sa loob ng mungkiyan para lamang sa pera, napakababa mo na talaga. Ang mga salitang yun ni Doña Veronica ay tila mga lason na bumubuho sa sugatang puso ni Isabela. Umaga na, ngunit ang dilim sa loob ng mansyon ay tila hindi na kailanman maglalaho. Nakatayo si Isabela sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puyat mula sa magdamag na pag-iyak. Hawak pa rin niya ang maliit na kahon ng pregnancy test, ang kaisa-isang ebidensya ng isang buhay na inakala niyang magdadala ng liwanag. Ngunit para sa mag-inang Del Castillo, ang balitang ito ay hindi isang biyaya, kundi isang banta. Mama, totoo ang sinasabi ko. Magiging lola na po kayo. Pakiusap ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Alfonso, please, tingnan mo ito. Magkakaanak na tayo. Hindi mo ba kayang baguhin ang isip mo para sa kanya? Lumapit si Alfonso, ngunit walang bakas ng pag-ibig o pananabik sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang pregnancy test mula sa kamay ni Isabela at tiningnan ito nang may pandidiri bago ito itinapon sa basurahan na tila isang duming kailangang iligpit. Anak, Isabela, 7 taon tayong magkasama at ngayon ka lang magsasabi na buntis ka? Kung kailan pirma mo na lang ang hinihintay ko sa annulment papers? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alfonso. Gaano ka kasigurado na sa akin iyan? Araw-araw kang wala sa bahay, kunwari ay nagbebenta ng pagkain sa harap ng korte. Sino ang kasama mo roon? Sinong lalaki ang nagpapakain sa iyo ng mga kasinungalingan habang wala ako? Ang mundo ni Isabela ay tila gumuho sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Ang paratang na yon ay tila isang marahas na hampas na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng hininga. Alfonso,
Paano mo nagagawang sabihin yan sa akin? Bulong ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng sanggol mula sa kalupitan ng sarili nitong ama. Dahil iyan ang totoo, singhal ni Doña Veronica habang lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila mga matatalim na ngipin na handang kumagat. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, Alfonso? Ang mga babaeng galing sa putik ay laging babalik sa putik. Hindi na sa kung sinong hamak na trader o kargador sa palengke. Isang malakas na pagtama ng palad sa pisngi ni Isabela ang naging sanhi upang tumagilid ang kanyang mukha. Ang hapdi ng sampalan ng ay hindi na sa hapdi ng mga salitang narinig niya. Ang dugo sa gilid ng kanyang labi ay hindi na nagulasa ng kanyang sariling kabuluhan. Lumayas ka sa bahay na ito. Pagpapatuloy ng ang kanyang pumasasama ng isang malakas na kulog ay umalit sa buong mansyon. Huwag mong asahan na makakakuha ka kahit isang sentimo sa amin. Gamitin mo ang batang yan para makuha ang awa ng ibang tao, pero dito, tapos na ang laro mo. You are a disgrace to the Del Castillo name. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Isadora. Nakasuot ito ng isang elegante at puting damit, tila isang anghel na dumarating sa gitna ng impyerno. Ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Isabela. Alfonso, darling, are you ready? We have a press conference later. Malambing na wika ni Isadora habang kumakapit sa braso ni Alfonso. Tumingin siya kay Isabela nang may halong awa at pangungutya. Poor Isabela, still trying to hold on to something that was never yours. Don't worry, aalagaan ko si Alfonso. Something you could never do properly. Hindi na lumingon si Alfonso kay Isabela. Inalalayan niya si Isadora palabas. Iniwan ang kanyang asawa na nakaluhod sa malamig na sahig ng sala. Ang tunog ng kanilang pag-alis, ang pag-andar ng mamahaling sasakyan at ang pagsasara ng gate ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awitin na natapos sa maling tono. Naiwang mag-isa si Isabela sa gitna ng malawak at marangyang bahay na kailanman ay hindi naging tunay na tahanan para sa kanya. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pagsisikap habang ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa, kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila patay na. Napatingin siya sa basurahan kung saan itinapon ang pregnancy test. Isang tahimik na panunumpa ang unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat hapdi, ang bawat kahihiyan, at ang bawat patak ng dugo ay magiging pundasyon ng kanyang pagbangon. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng mapanghusgang mga anino ng mansyon, tanging ang tanong ng kawalang katiyakan ang namamayani. Saan siya pupunta sa gitna ng isang mundong tinalikuran na siya? Huwag ka nang lilingon pa, Isabela. Mula sa sandaling ito, wala ka ng asawa, wala ka ng pamilya, at wala ka ng tahanang babalikan. Iwanan mo ang lahat ng gamit na hindi mo pag-aari. Ang tanging baon mo ay ang iyong kahihiyan. Ang huling mga salita ni Alfonso ay tila isang hatol na mas masakit pa sa kamatayan. Habang hinihila ni Isabela ang isang lumang maleta, ang kaisa-isang bagay na dinala niya, nang pumasok siya sa buhay ni Alfonso, 7 taon na ang nakalilipas. Narinig niya ang marahas na pagdikit ng bakal sa bakal habang isinasara ang malaking gate ng mansyon. Ang tunog ng pagkakalapat ng trangka ay tila ang huling pintig ng isang pusong matagal nang naghihingalo. Sa labas, ang kalangitan ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang makapal at madidilim na ulap ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na patak ng ulan na sa bawat pagtama sa balat ni Isabela ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Walang kulog, walang kidlat, kundi ang isang walang katapusang agos ng tubig na mabilis na nagbabasa sa kanyang manipis na suot.
Naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang bawat hakbang sa basang semento ay tila isang pagsisikap na lampas sa kanyang kakayahan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait at lamig. Sa gitna ng dilim at ng malakas na ulan, ang mga kalsadang dati ay pamilyar ay tila naging mga ligaw na landas. Anak, patawarin mo si nanay, pabulong na wika ni Isabela habang ang isang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang kabilang kamay naman ay pilit na hinihila ang maletang tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo. Ang mga gabing nagluto siya para sa asawa, ang mga araw na tiniis niya ang pang-aalipusta ni Doña Veronica, at ang bawat sentimong inilihim niya mula sa kanyang tunay na yaman para lamang mapatunayan na ang pag-ibig ay hindi nabibili. Ngunit sa huli, ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang basang kalsada, sa gitna ng unos, at sa isang pusong wala nang mahinga ng tulong. Isang matalim na hapdi ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang malakas na kurot na nagpabaluktot sa kanyang katawan. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang malamig na ulan ay humahalo sa kanyang mainit na luha. Tila binubura ang anumang bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi. Huwag ngayon. Huwag dito. Pagsusumamo niya, tila kinakausap ang tadhana. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakinig. Ang kanyang mga tuhod ay unting nawalan ng lakas at sa isang iglap, ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang luma at kupas na maleta ay bumagsak sa basang semento, dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa kanyang mga binti. Sumunod ay ang kanyang katawan na dahan-dahang bumigay, tila isang tulasok na nawalan ng suporta sa gitna ng baha. Nakahiga si Isabela sa malamig na kalsada, ang kanyang pisngi ay nakalapat sa basang lupa, habang ang huling nakita ng kanyang mga mata ay ang malalabo at nagkikislapang ilaw ng mga sasakyang dumadaan nang hindi siya pinapansin. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman niya ang isang biglang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Hindi ito ang maingay na tunog ng isang lumang jeep, kundi ang isang marahan at swabing paghinto ng isang mamahaling makina. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa kanyang mukha. Tila isang anghel na bumababa mula sa langit upang sunduin ang kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang lumabas at dahan-dahang lumakad patungo sa kanya, walang pakialam sa ulan o sa dumi ng kalsada. Isang malapad na payong ang bumukas sa ibabaw ng kanyang katawan na biglang nagpahinto sa pagbuhos ng ulan sa kanyang mukha. Madam, sa wakas, nahanap din namin kayo. Ang isang malalim at baritonong boses ay umabot sa kanyang pandinig, puno ng pag-aalala at paggalang. Pilit na idinilat ni Isabela ang kanyang mga mata, ngunit tanging isang malabong anino lamang ang kanyang nakita. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, isang hawak na puno ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Rafael? Mahinang bulong ni Isabela bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Madam Saturday, gising na po kayo. Narito na po kayo sa inyong tunay na tahanan. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan. Dahan-dahang idinilat ni Isabela ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag na tumama sa kanyang paningin ay hindi ang nakasisilaw na ilaw ng ospital, kundi ang malambot at mainit na sikat ng araw na tumatago sa malalaki at marangyang bintana na may kurtinang gawa sa pinakamahusay na sutla. Ang amoy ng paligid ay hindi na amoy usok o amoy ulan, kundi ang halimuyak ng sariwang jasmine at mamahaling pabango na tanging sa mga mansyon lamang matatagpuan. Napansin niya ang lambot ng higaang kanyang kinahihimlayan.
Isang kama na tila gawa sa mga ulap, napakalayo sa matigas na semento ng kalsada kung saan siya huling bumagsak. Nang subukan niyang bumangon, isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat upang alalayan siya. Dahan-dahan lang po, madam, wika ni Rafael. Nakasuot ito ng isang maayos na barong. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding kalungkutan, ngunit naroon pa rin ang hindi matatawarang katapatan. Ligtas na po kayo. Ang doktor ay katatapos lang kayong suriin. Maayos po ang kalagayan ninyo. At ng inyong anak. Huminga ng malalim si Isabela. Ang kanyang kamay ay agad na dumapo sa kanyang tian. Ang marinig na ligtas ang kanyang sanggol ay tila isang malaking tinik na nabunot sa kanyang lalamunan. Ngunit kasabay ng kapanatagan ay ang pagbabalik ng lahat ng alaala ng nagdaang gabi. Ang sampal ni Doña Veronica, ang pagtataksil ni Alfonso, at ang bawat salitang humamak sa kanyang dangal. 7 taon, Rafael, mahinang simula ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. 7 taon akong namuhay bilang isang hamak na asawa. Tiniis ko ang lahat dahil naniwala ako sa huling habilin ni Papa. Nahanapin ang taong magmamahal sa akin ng hindi dahil sa aking yaman. Pero nagkamali ako. Ang taong inakala kong magliligtas sa akin, ang siya palang unang lulunod sa akin. Patawarin ninyo ako, Madam Saturday, kung hindi ako agad nakialam. Yumuko si Rafael. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagsisisi. Pinanood ko kayong magpakasakit mula sa malayo dahil iyon ang inyong utos. Pero nang makita ko kayong nakahandusay sa ulan, naisip ko na sapat na. Ang mga Del Castillo ay lumampas na sa guhit. Hindi nila alam na ang babaeng itinuring nilang basahan ay ang siyang nagmamay-ari ng bawat hibla ng karangyaang tinatamasa nila ngayon. Dahan-dahang tumayo si Isabela at lumakad patungo sa malaking salamin na nasa kabilang dulo ng silid. Ang babaeng nakita niya sa refleksyon ay hindi na ang Isabela na may dungis ng uling sa muka at may bakas ng luha sa mga mata. Sa kabila ng kanyang pamumutla, naroon ang isang anyo ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang buhok ay maayos na at ang suot niyang puting gown ay tila isang baluti ng isang reynang handang bumalik sa kanyang trono. Sapat na ang 7 taon ng pagtitiis, Rafael. Wika ni Isabela habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Sila ang nagturo sa akin na ang kabaitan ay itinituring nilang kahinaan. Ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong puso ay kinuha nila at niyurakan. Ngayon, kukunin ko muli ang lahat ng sa akin. Lumingon siya kay Rafael. Ang kanyang bawat kilos ay puno na ng dignidad ng isang Montemayor. Nasaan ang mga dokumento ng Montemayor Trust? Nakahanda na po ang lahat, madam. Ang kailangan na lamang ay ang inyong pirma upang muling buhayin ang kontrol ninyo sa lahat ng ari-arian. Kabilang na ang gusali kung nasaan ang opisina ni Alfonso. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela. Isang ngiting hindi nagpapahiwatig ng saya, kundi ng isang paparating na bagyo. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Rafael at pinindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Mateo Reyes? Ang boses ni Isabela ay tila isang matigas na bakal. Ito si Saturday Montemayor. Kailangan ko ng iyong serbisyo. May isang lalaking kailangang maturuan kung ano ang tunay na kahulugan ng batas at kung paano ito wawasak sa kanya. Ibinaba ni Isabela ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na at ang mundong dati ay tinalikuran siya ay tila naghihintay na ngayon sa kanyang bawat utos. Ngunit sa likod ng kanyang bagong kapangyarihan, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Kapag natapos na ang lahat at nakuha na niya ang kanyang paghihiganti, matatagpuan ba niya ang kapayapaang kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni Alfonso? Ang bawat lagda ni Isabela sa mga dokumentong nasa kanyang harapan ay tila isang banayad na hininga ng katarungan.
Sa loob ng malawak at tahimik na silid-aklatan ng mga Montemayor, tanging ang marahang paggasgas ng pluma sa papel ang maririnig. Ang bawat pahinang kanyang binabalat ay tila isang bahagi ng kanyang lumang buhay na kanya nang tinatapos. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga numero at pangalang dati ay tila mga aninong nakapaligid sa kanya. Madam, ang lahat ng pondo na dumadaloy sa Del Castillo Law Firm mula sa Montemayor Trust ay ganap na nating naipatigil, ulat ni Rafael habang nakatayo sa kanyang tabi. Sa loob ng 48 oras, mararamdaman na nila ang unt-unting paglamig ng kanilang mga bulsa. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Hindi ito ang ngiti ng isang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba, kundi ang ngiti ng isang taong nagbabawi lamang ng mga bagay na kailanman ay hindi naman pinahalagahan. Hayaan mo silang maghanap ng sagot sa gitna ng kawalan, Rafael. Mahinang wika ni Isabela. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng unt-unting nauubusan ng hangin, gaya ng ginawa nila sa akin sa loob ng 7 taon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang opisina ni Alfonso ay balot ng tensyon. Ang bawat pagtunog ng telepono ay tila isang babala ng paparating na unos. Nakatayo si Alfonso sa tapat ng kanyang bintana. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala habang pabalik-balik na naglalakad sa loob ng silid. "What do you mean the bank froze our credit line?" Sigaw ni Alfonso sa kanyang sekretarya sa telepono. "We have 3 major cases this month. Hindi pwedeng ngayon tayo magkaroon ng liquidity problem." Pumasok si Isadora. Ang kanyang mukha ay wala na ang dating tamis, kundi puno na ng pagkairita. "Alfonso, ano ang balita? Ang mga suppliers para sa victory party mo ay tumatawag na. Gusto nila ng cash upfront. At ang kliyente nating si Mr. C, binabawi ang kanyang retainer dahil nabalitaan niyang may gulo sa finances natin." "Hindi ko alam, Isadora. It's like someone turned off the faucet." Hiningal na sagot ni Alfonso habang hinahawakan ang kanyang ulo. "Ang anonymous trust fund na sumusuporta sa atin, simula pa nung una, biglang nawala, walang pasabi, walang explanation." Hindi alam ni Alfonso na habang siya ay nagpapanik, ang babaeng itinapon niya sa ulan ay tahimik na nanonood mula sa malayo. Sa pamamagitan ng mga ulat ni Rafael, alam ni Isabela ang bawat pagbagsak ng halaga ng kumpanya ni Alfonso. Ang bawat kliyenteng lumilipat ay tila isang hakbang patungo sa katarungang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang sandali ng katahimikan ang namayani kay Isabela. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa paghahanda ng pagkain para kay Alfonso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan at sa isang iglap, tila naramdaman niya ang isang mahinang pintig mula sa loob. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang katotohanang may isang buhay na umaasa sa kanya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na itinaboy ng sarili nitong ama. "Madam, may balita po mula sa bangko." Muling nagsalita si Rafael na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Si Alfonso ay nagsimula ng magbenta ng kanyang mga personal na ari-arian upang maisalba ang kumpanya. At ang kanyang ina, si Doña Veronica, ay kasalukuyang naghahanap ng investor para sa kanilang mansyon. Lalong lumalim ang determinasyon sa mga mata ni Isabela. "Investor ka mo. Ibigay mo sa kanila ang gusto nila, Rafael. Ngunit siguraduhin mong sa ilalim ng isang shell company ang transaksyon. Gusto ko, sa oras na maisip nilang ligtas na sila, doon ko ipaparamdam na ang lupang kinatatayuan nila ay pag-aari ko na." Habang papalubog ang araw, nakatayo si Isabela sa balkonahe ng mansyon ng mga Montemayor. Ang langit ay kulay ube at ginto, tila isang pangako ng isang bagong bukas. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang misteryo ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang taong kausap ni Alfonso sa telepono noong gabing yon?
Sino ang tinutukoy nilang key para sa Montemayor account? Alam niyang hindi lamang si Alfonso at Isadora ang kalaban. May isang aninong gumagalaw sa likod nila, isang taong mas malalim ang balak sa kanyang pamilya. Isang itim na sobre ang iniabot ni Rafael kay Isabela. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na selyo ng isang lumang law firm na matagal na ring nawala. Nang buksan ito ni Isabela, isang luma at kupas na larawan ang nalaglag. Ang larawan ng kanyang ama, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit ang mga mata nito ay tila pamilyar. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa pagkawasak ng kanyang buhay? Ang tahimik na paghihiganti ni Isabela ay tila nagiging isang mas malalim na paglalakbay patungo sa mga lihim na baon ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila mas banayad habang tumatagos sa mga bintana ng silid aklatan ni Isabela. Sa gitna ng mga naglalakihang istante ng mga lumang aklat tungkol sa batas, nakaupo si Isabela habang hinihintay ang pagdating ng lalaking magiging katuwang niya sa kanyang huling laban. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak niya ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang ikinubli ng panahon. Narinig ni Isabela ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto at ang pagpasok ng isang tao sa silid. Ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila may dalang katiyakan at respeto. Isang tunog na napakalayo sa mapang-aping hakbang ni Alfonso. Tumayo si Isabela at humarap sa pintuan. Naroon si Mateo Reyes, isang lalaking kilala sa kanyang integridad bilang piskal. Nakasuot ito ng maayos na polo at ang kanyang mga mata, bagaman pagod mula sa trabaho, ay nagliliyab sa talino at malasakit. Saglit na napatigil si Mateo nang makita si Isabela. Ang kanyang mga mata ay rumihistro ng pagkagulat, hindi dahil sa marangyang ayos nito, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa kalooban ng babaeng dati, ay nakikita lamang niyang tahimik na namimigay ng pagkain sa labas ng korte. Madam Saturday, o mas kilala ko bilang si Isabela. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at may kasamang tapat na paghanga. Noon pa man, alam ko nang may kakaiba sa iyo. Ang mga kamay na nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom ay hindi maaring maging kamay ng isang karaniwang tao lamang. You have the heart of a servant, but the soul of a leader. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Isabela. Ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking tumingin sa kanya nang may tunay na pagkilala sa kanyang halaga bilang tao, hindi bilang isang kasangkapan o isang pabigat. Salamat, Mateo, o Piskal Mateo, tugon ni Isabela habang pinauupo ang lalaki. Pasensya ka na kung kailangan ko pang gamitin ang pangalang Montemayor para makuha ang atensyon mo. Marami akong kailangang ayusin at alam kong ikaw lamang ang taong hindi kayang bilhin ni Alfonso. Naupo si Mateo sa tapat ni Isabela. Sa kanilang pag-uusap, ang bawat dokumentong inilalatag ni Isabela ay tila mga piraso ng isang malaking puzzle. Tinalakay nila ang mga ilegal na transaksyon ni Alfonso, ang pagmamanipula nito sa mga kaso, at ang paggamit nito sa pera ng mga Montemayor para sa pansariling luho. Sa gitna ng kanilang seryosong pag-uusap, aksidenteng nadagi ni Isabela ang isang baso ng tubig. Mabilis na kumilos si Mateo upang pigilan ang pag-agos ng tubig patungo sa mga dokumento. Sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit. Ang init ng palad ni Mateo laban sa nanginginig na daliri ni Isabela ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Ito ang kanyang golden moment. Isang simpleng pagdampi ng balat. Ngunit sa loob ng 7 taon, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Isabela ng proteksyon sa halip na pananakit. Tumingin si Mateo sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang hindi sinasabing pangako. Isang kilig na hindi bastos, kundi isang tahimik na pagkilala ng dalawang kaluluwang parehong naghahanap ng katarungan. Hindi kita pababayaan, Isabela.
Mahinang wika ni Mateo habang dahan-dahang binibitawan ang kanyang kamay. Ang mga taong gaya ni Alfonso ay nakakalimot na ang batas ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. Ito ay para sa mga gaya mo na marunong magmahal ng totoo. Ngunit sa gitna ng kanilang magandang sandali, muling binuksan ni Mateo ang isang itim na folder na dinala niya. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at madilim. May nahanap ako sa Bella. Isang bagay na hindi mo inaasahan. Wika ni Mateo habang inilalabas ang isang dokumento mula sa 7 taon na ang nakalilipas. Ang aksidenteng pumatay sa iyong ama. May mga pirma rito na hindi dapat naririto. At ang isa sa mga pangalang yon ay ang mismong taong pinagkatiwalaan ng pamilya ninyo bago pa dumating si Alfonso. Nanigas si Isabela. Ang kanyang hininga ay tila naging mababaw habang tinitingnan ang pangalang itinuro ni Mateo. Ito ay hindi pangalan ni Alfonso, kundi isang pangalang mas pamilyar at mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Ibig mong sabihin, ang lahat ng ito ay matagal nang pinaplano? Bulong ni Isabela, ang kanyang puso ay tila muling pinipigan ng isang panibagong katotohanan. Tumingin si Mateo sa kanya nang may halong pag-aalala at determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa annulment o sa pera sa Bella. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagtataksil na nagsimula bago pa man kayo ikasal ni Alfonso. At kung hindi tayo mag-iingat, baka ang taong tinuturing mong kakampi ang siyang huling saksak na tatapos sa iyo. Sino ang tinutukoy ni Mateo? At bakit ang pangalang naroon ay tila nagpapahiwatig na ang bawat hakbang ni Isabela patungo sa pagbawi ng kanyang yaman ay pinapanood ng isang kaaway na nagtatago sa ilalim ng maskara ng katapatan. Ang opisina ni Alfonso, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay tila naging isang madilim na selda ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat sulok ay puno ng mga nakatambak na bayarin at mga demand letter na tila mga multong naghihintay ng kabayaran. Sa loob ng ilang linggo, ang kumpanyang binuo niya sa pamamagitan ng pagtataksil ay unti-unting naglalaho. Tila isang kastilyong buhangin na tinatangay ng malakas na alon. Nakatayo si Alfonso sa gitna ng silid, ang kanyang kurbata ay nakasabit ng walang kaayusan, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa puyat at takot. Ang bawat pagtunog ng kanyang telepono ay tila isang dagok sa kanyang dibdib, dahil alam niyang bawat tawag ay mula sa mga nagagalit na kliyente o mga bangkong handang bawiin ang kanyang mga ari-arian. Alfonso, look at this! Isang marahas na pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Isadora, ngunit wala na ang kanyang dating ningning. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na makeup upang itago ang pag-aalala, at hawak niya ang isang gintong sobre na may selyo ng pamilya Montemayor. Isang imbitasyon, ang bagong pangulo ng Montemayor Group ay magkakaroon ng grand inauguration bukas ng gabi sa Manila Hotel. This is it! Ito na ang pagkakataon nating makakuha ng bagong investor. Dahan-dahang kinuha ni Alfonso ang sobre. Ang gintong tinta ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila isang munting liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Ang sabi sa balita, ang bagong tagapagmana ng mga Montemayor ay isang misteryosong babae na galing sa ibang bansa. Kung makuha ko ang kanyang loob, kung makuha ko ang kanyang suporta, maisasalba ko ang law firm. At hindi lang yan, Alfonso. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isadora habang inaayos ang kanyang buhok. I heard she's looking for a legal counsel. Kapag nakuha mo ang posisyong iyon, hindi na natin kailangan ng barya-baryang mula sa asawa mong si Isabela. Actually, mabuti na ngang nawala na ang babaeng yon. She's just a bad luck to your career. Hindi alam ng dalawa na sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang pribadong sasakyan, ay tahimik na nakikinig si Isabela. Ang bawat salita ng pang-aapi at kasakiman ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa kanyang tabi, si Mateo ay seryosong nakatingin sa labas ng bintana
habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang recorder. Handa na ang bitag sa Bella, mahinang wika ni Mateo. Naniniwala sila na ang bukas ay ang simula ng kanilang panibagong tagumpay. Hindi nila alam na ang gintong sobrang iyan ay ang siyang susi sa kanilang pagkawasak. Tumingin si Isabela sa kanyang mga kamay. Sa puntong ito ang kanyang golden moment. Kinuha niya ang isang lumang apron, ang apron na suot niya noong siya ay nagbebenta pa ng mga baon sa harap ng korte. Ang tela ay kupas na at may mantsa ng ulam na hindi na matanggal, ngunit para sa kanya, ito ang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at katapatan. Dahan-dahan niya itong itinupi at inilagay sa loob ng isang kahon. 7 taon ko silang pinagsilbihan nang walang hinihinging kapalit. Pabulong na wika ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang malalim na buntong hininga. Ngayong gabi, isusuot ko ang korona na matagal na nilang pilit na inaagaw, ngunit hindi para sa yaman, kundi para sa dangal ng aking ama at para sa kinabukasan ng aking anak. Hinarap niya si Mateo at sa isang sandali, ang lamig ng kanyang paghihiganti ay panandali ang natunaw ng init ng malasakit na nakita niya sa mga mata ng lalaki. Isang banayad na pagdampi ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa bukas. Sigurado ka ba rito, Isabela? Tanong ni Mateo. Kapag lumabas ka na sa entablado, wala nang balikan. Ang buong mundo ay malalaman kung sino ka talaga. Iyon naman ang gusto ko, Mateo. Sagot ni Isabela nang may matibay na paninindigan. Gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng itinapon nila sa ulan, ang mukha ng babaeng tinawag nilang basura. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha sa oras na mapagtanto nilang ang kanilang kapalaran ay nasa aking mga kamay. Samantala, sa bahay ng mga Del Castillo, abala si Isadora sa pagsukat ng isang napakamahal at pulang damit. Bukas, Alfonso, lahat ng tao sa Manila Hotel ay titingin sa atin. We will be the most powerful couple in the city. At ang asawa mong si Isabela? Baka namamalimos na yun sa kung saang kanto ngayon. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Isadora. Isang tunog na puno ng kapalaluan na tila sumusugat sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa labas ng mansyon, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Tila isang babala ng isang paparating na bagyong walang ititira. Sino ang tunay na reyna sa gabing iyon? At anong mangyayari sa oras na ang bitag na ginawa ni Isabela ay tuluyan ng sumara sa kanyang mga biktima? Ang gabi ng inaugurasyon ay hindi lamang magiging simula ng isang bagong pangulo, kundi ang simula ng isang paghuhukom na walang sino mang makakatakas. Ang bawat kristal na chandelier sa loob ng ingranding bulwagan ng Manila Hotel ay tila mga bituing nagpapaligsahan sa kinang na nagbibigay ng isang marangyang liwanag sa lahat ng mga panauhing naroroon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahinang pagtama ng mga kubyertos sa porselana ay bumubuo sa isang kapaligirang puno ng kapangyarihan at yaman. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Alfonso. Pilit na inaayos ang kanyang postura habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa desperadong pag-asa na ang gabing ito ang magliligtas sa kanyang gumuguhong karera. Alfonso, relax. Bulong ni Isadora sa kanyang tabi habang masuyong hinahaplos ang braso nito. Nakasuot si Isadora ng isang napakatingkad na pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat. Sa oras na lumabas ang bagong pangulo ng Montemayor, ipakita mo ang iyong pinakamagandang ngiti. Once we get her signature, hindi na tayo kailanman babalik sa hirap. At siguradong wala na ang asawa mong si Isabela para guluhin tayo. Ngumiti si Alfonso, isang ngiting puno ng pait at ambisyon. Tama ka, Isadora. Isabela is a part of the past that I've already buried. Ngayong gabi, ang hinaharap ko ay magsisimula sa piling ng mga Montemayor. Biglang napawi ang ingay ng mga tawanan at usapan ng ang mga ilaw sa paligid
ay unti-unting lumabo, tila nagbibigay daan sa isang mahalagang sandali. Ang malaking hagdanan na nasa gitna ng bulwagan ay naging sentro ng lahat ng mga mata. Narinig ang mahinang tunog ng isang solemneng musika, isang himig na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang maharlika. Isang anyo ng babae ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang suot na puting gown ay tila gawa sa mga hibla ng liwanag, at ang bawat diamante sa kanyang liig ay nagniningning na tila mga luha ng tagumpay. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may kasamang dignidad at awtoridad na tila nagpapatahimik sa buong silid. Nang marating ng babae ang gitna ng hagdanan, tumapat ang isang maliwanag na spotlight sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang baso ng champagne na hawak ni Alfonso ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig at ang pagwisik ng alak sa kanyang sapatos ay tila hindi na narinig ng kanyang mga pandinig. Ang tanging nakikita niya, ang tanging nararamdaman niya, ay ang malamig na katotohanang sumasampal sa kanyang buong pagkatao. Sa Isabela, ang bulong ni Alfonso ay tila isang hininga ng isang taong nalulunod. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig sa tindi ng gulat at takot. Maging si Isadora ay napaatras, ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Ang babaeng iyan, ang asawa mong katulong, paanong mangyayari ito? Diretsong tumingin si Isabela sa kinaroroonan ni Alfonso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagpapakumbaba, ngayon ay tila dalawang matalas na espada na humihiwa sa kaluluwa ng lalaking nagtraidor sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapangyarihang matagal na niyang ikinubli. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw, matapang, at puno ng katarungan. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung sino ang bagong tagapagmana ng pangalang Montemayor. Ako si Saturday Montemayor. At ang kumpanyang ito, ang bawat lupang kinatatayuan ninyo, at ang bawat sentimong nagpapatakbo sa mga pangarap ng ilan sa inyo, ay pag-aari ko. Lumingon si Isabela kay Alfonso, isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila naging isang mabigat na hatol. Attorney Alfonso del Castillo, tawag ni Isabela, ang bawat pantig ng pangalan nito ay tila isang sumpa. Salamat sa pagpunta sa aking piging. Masarap ba ang alak na inumin mo kanina? Ibinili ko yan gamit ang perang tinawag mong perang basura. At huwag kang mag-alala, dahil ang gabing ito ay simula pa lamang. Matagal mo akong tinanong kung ano ang papel ko sa buhay mo. Ngayong gabi, Alfonso, ako ang magiging hukom, ang saksi, at ang huling hatol sa iyong pagkawasak. Lumapit si Rafael sa tabi ni Isabela. Dala ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Tumingin si Isabela sa kanyang mga panauhin, ngunit ang kanyang pansin ay nanatili sa nanginginig na anyo ni Alfonso at sa namumutlang mukha ni Isadora. Ngayong gabi, hindi lamang inaugurasyon ng ating ipinagdiriwang pagpapatuloy ni Isabela. Ipinagdiriwang din natin ang muling pagbabalik ng katotohanan. Alfonso, tiningnan mo ako bilang isang tulay lamang para marating ang iyong kinalalagyan. Ngunit nakalimutan mo na, kapag ang tulay ay gumuho, ang sino mang nasa itaas nito ay kasamang mahuhulog sa malalim na bangin. Isang mahinang unggol ng pagkagulat ang kumawala sa mga panauhin nang pumasok ang ilang mga unipormadong opisyal ng korte sa likuran ni Alfonso. Ang gintong imbitasyon na hawak ni Alfonso ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila isang patay na dahon sa gitna ng isang marangyang libingan. Ano ang gagawin ni Alfonso ngayong ang lahat ng kanyang dula-dulaan ay natapos na sa harap ng buong mundo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Isabela
upang siguruhing ang bawat patak ng kanyang luha noon ay mababayaran ng buo ngayong gabi. Ang huling laban para sa dangal ay hindi pa natatapos at ang susunod na hakbang ni Isabela ay tila mas lalong maglulubog sa mga taong yumurak sa kanyang puso. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa natitirang lakas ni Alfonso. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa kanya, hindi na bilang isang matagumpay na abogado, kundi bilang isang magnanakaw na nahuli sa gitna ng kanyang krimen. Ang kislap ng mga hiyas at ang bango ng mamahaling pagkain ay biglang naging mapait at nakakasuffocate para sa kanya. Isabela, Saturday. Hindi mo kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao. Pabulong na pagsusumamo ni Alfonso habang pilit na humahakbang patungo sa entablado. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay pawisan habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Isabela. Mag-asawa tayo. Maari nating pag-usapan ito ng kaming dalawa lang. This is all just a misunderstanding, baby. Let's go home. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pait. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang damit mula sa hawak ni Alfonso, tila natatakot na madungisan ng dumi ng nakaraan ang kanyang bagong pagkatao. Home? Ang tinutukoy mo bang tahanan ay ang mansyong itinapon mo ako sa gitna ng ulan? Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa speaker, malinaw at matalas. Ang bahay na yon, Alfonso, ay hindi na sayo. Ang Del Castillo Law Firm, ang bawat computer, ang bawat mesa, maging ang ballpen na ginagamit mo ay pag-aari ng Montemayor Group. At simula sa sandaling ito, ang bawat asset na nakapangalan sa'yo ay opisyal nang naka-freeze dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa mo gamit ang aking pondo. Sa likuran ni Isabela, lumapit ang isang opisyal ng korte na may hawak na makapal na tumpok ng mga legal na dokumento. Ang tunog ng pagbukas ng bawat pahina ay tila isang hatol na nagpapatigil sa mundo ni Alfonso. Attorney Alfonso del Castillo, narito ang isang writ of attachment at warrant para sa investigasyon ng money laundering at estafa. Wika ng opisyal sa isang baritonong boses na walang emosyon. Kailangan ninyong sumama sa amin para sa kaukulang proseso. Napalingon si Alfonso kay Isadora, umaasang makakakuha ng suporta mula sa babaeng ipinalit niya kay Isabela. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng mabilis na umaatras, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng ibang mga panauhin. Alfonso, wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtataksil. Siya ang gumawa ng lahat ng desisyon. Isa lamang akong empleyado. Isabela, please don't include me in this. Tumingin si Isabela kay Isadora nang may halong awa. Ang tapat na asawa ay ipinagpapalit mo sa isang babaeng tatalikuran ka sa unang patak ng ulan, Alfonso. Ngayon, mararamdaman mo ang lamig na naramdaman ko noong gabing iyon. Habang inaakay ng mga opisyal si Alfonso palabas ng bulwagan, biglang tumunog ang telepono ni Alfonso sa kanyang bulsa. Dahil sa taranta, hindi niya ito masagot, ngunit nakita ni Isabela ang pangalang tumatawag sa screen. Mama. Sa mansyon ng mga Del Castillo, si Doña Veronica ay kasalukuyang naghihiyaw sa takot. Ang bawat gamit sa loob ng bahay, ang mga antik na florera, ang mga mamahaling painting, maging ang kanyang mga koleksyon ng alahas, ay dahan-dahang nilalagyan ng pulang tape ng mga sheriff. Ang tunog ng mga yabag ng mga lalaking naglilipat ng mga kagamitan ay tila isang malakas na bagyo sa loob ng kanyang pinakamamahal na palasyo. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sigaw ni Doña Veronica, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Alfonso! Alfonso! Nasaan ka? Tulungan mo ako. Ngunit walang Alfonso na sumagot. Ang tanging sumagot ay ang isang abogado ni Isabela
na nakatayo sa pintuan. Hawak ang isang eviction notice na may petsa ngayong gabi. Doña Veronica, ang mansyong ito ay naisanglanan ni Alfonso sa isang investor noong nakaraang linggo upang bayaran ang kanyang mga utang sa kumpanya. Paliwanag ng abogado. At ang investor na yon ay ang Montemayor Group. Mayroon lamang kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit bago namin tuluyang ilock ang gusaling ito. Napalugmok si Doña Veronica sa malamig na sahig. Ang sahig na ilang araw lang ang nakalilipas ay pinaglinis niya kay Isabela gamit ang mga kamay nito. Sa sandaling iyon, ang bawat pang-aalipusta at bawat sampal na ibinigay niya ay bumalik sa kanya ng may higit na pait. Bumalik ang tingin ni Isabela sa naghihingalong anyo ni Alfonso habang hila-hila ito ng mga pulis. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng kagalakan, kundi isang malalim na pagod. Tumingin siya kay Mateo na nasa gilid ng entablado at sa isang sulyap ay nagpasalamat siya sa katotohanang may isang taong nananatili sa kanyang tabi. Alfonso, huling tawag ni Isabela bago tuluyang mailabas ang asawa. Ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo dahil sa pag-ibig ay madali kong nabawi dahil sa katotohanan. Ngunit ang isang bagay na kailanman ay hindi mo na makukuha ay ang pagkakataong makilala ang anak na itinuring mong basura. Nanigas si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa tiyan ni Isabela. Ang bawat alaala ng kanyang pagtataboy sa sanggol ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa huling pagkakataon, ang pinto ng bulwagan ay nagsara. Iniwan si Alfonso sa kadiliman ng kanyang sariling mga kasalanan. Nanatiling nakatayo si Isabela sa gitna ng entablado, humihinga ng malalim, habang dinadama ang katahimikan ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng pagguho ng palasyo ng mga Del Castillo, isang misteryosong lalaki sa sulok ng bulwagan ang tahimik na tumayo at naglakad palabas. Ang lalaking nasa larawan ni Mateo, ang lalaking may lihim na ugnayan sa kanyang ama. Sino ang lalaking ito na tila hindi natatakot sa kapangyarihan ni Isabela? At ano ang ibig sabihin ng kanyang huling tingin bago siya lumisan sa gitna ng kaguluhan? Ang paghihiganti ni Isabela ay tila nagbubukas ng isang mas malaking pinto patungo sa isang panganib na hindi pa niya nakikita. Ang bulwagan ng katarungan, ang gusaling dati ay tinitingnan ni Isabela nang may paggalang at takot mula sa labas ng bakod, ay naging saksi sa kanyang huling pagtayo para sa katotohanan. 7 taon siyang nanatili sa init ng araw sa labas ng pintuang ito, namimigay ng mga baon at nagdarasal para sa tagumpay ng kanyang asawa. Ngunit sa araw na ito, hindi na siya ang babaeng may amoy ng uling at pawis. Siya na ang tumatayong saksi at biktima sa loob ng silid na magpapasya sa kapalaran ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Nakatayo si Alfonso sa tapat ng lamesa ng nasasakdal. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig at mayabang na abogado. Ang kanyang barong ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay walang ayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng pait, habang nakatingin kay Isabela na nasa witness stand. Sa tabi niya ay si Mateo, na kalmado, ngunit matalas ang bawat salitang binibitawan habang inilalatag ang mga ebidensya ng pandaraya, pagnanakaw, at ang sistematikong pang-aabuso sa pondo ng mga Montemayor. Your Honor, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa nawalang yaman, ito ay tungkol sa isang lalaking ginamit ang batas upang busalan ang katotohanan at yurakan ang dangal ng isang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya. Ang bawat pirma ni Alfonso del Castillo sa mga dokumentong ito ay patunay ng kanyang pagkasilaw sa kapangyarihan. Dahan-dahang tumayo si Isabela upang magpahayag. Ang bawat mata sa loob ng korte ay nakatuon sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng bumabakas sa kanyang suot na itim na bestida bago tumingin ng diretso kay Alfonso. Alfonso, ang boses ni Isabela ay mahinahon
ngunit may bigat na tila isang dambuhala. Noong sinabi mo sa akin na ako ay isang basura at walang silbi sa iyong mundo, naniwala ako. Naniwala ako dahil mahal kita. Tiniis ko ang bawat sampal ng iyong ina at ang bawat panlalait mo dahil inakala ko na yon ang kahulugan ng pagsasakripisyo. Ngunit sa silid na ito, nalaman ko na ang tunay na katarungan ay hindi nagmumula sa mga papel o sa yaman, kundi sa lakas ng loob na sabihing, tama na. Patawarin mo ako, Sabela. Biglang sigaw ni Alfonso. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ng pamilya ko. Mahal kita, alam mo yan. Isadora manipulated me. Please, huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Isipin mo ang ating anak. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sabela. Ang pagbanggit ni Alfonso sa kanilang anak ay tila isang huling insulto na hindi na niya mapapalampas. Ang anak natin? Tugon ni Sabela. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Ito ba ang anak na tinawag mong bunga ng pakikipaglandian ko sa kung sinong lalaki sa palengke? Ito ba ang anak na itinapon mo kasama ko sa gitna ng bagyo? Huwag mong gamitin ang isang buhay na hindi mo kailanman kinilala para iligtas ang sarili mong balat. Sa oras na itinaboy mo kami, nawalan ka na ng karapatang tawagin ang iyong sarili na ama. Ang mabigat na tunog ng kahoy na tumama sa mesa ng hukom ay nagpatahimik sa buong silid. Walang anumang ingay ng pagkabasag o sigaw, kundi ang isang formal at malamig na pagbabasa ng hatol, base sa mga ebidensyang iniharap at sa testimonya ng biktima, simula ng hukom. Ang korteng ito ay nagpapasya na si Alfonso del Castillo ay guilty sa kasong estafa at money laundering. Bukod sa pagkakulong, ang kanyang lisensya bilang abogado ay habambuhay ng kinakansela. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay itatalaga sa Montemayor Group bilang kabayaran sa pinsalang idinulot nito. Narinig ang mahinang tunog ng mga posas na inilalagay sa mga kamay ni Alfonso. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay tila huling pintig ng kanyang karera at karangalan. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, lumingon siya kay Sabela, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng nakatayo ng matuwid. Kasama si Mateo na nakahawak sa kanyang balikat, tila isang matatag na pader na hindi na niya muling matitibag. Habang naglalakad si Sabela palabas ng gusali ng korte, ang sariwang hangin ay tila isang yakap ng kalayaan. Nakita niya ang kanyang lumang pwesto kung saan siya dating nagbebenta ng pagkain. Naroon pa rin ang ibang mga tindero at nang makita siya ng mga ito, sila ay ngumiti at kumaway ng may paggalang. Tapos na, Mateo, bulong ni Sabela habang nakatingin sa malayo. Hindi pa, Sabela, sagot ni Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa isang sasakyang itim na nakaparada sa tapat ng gate. Ang lalaking nasa larawan, ang misteryosong investor na sumusuporta kay Alfonso noon, narito siya. Bumukas ang pinto ng sasakyang itim at lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may hawak na tungkod. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Sabela mula sa mga lumang alaala ng kanyang pagkabata. Ito ang lalaking tinatawag niyang Tito noon, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na biglang naglaho nang mamatay ito. Tumingin ang lalaki kay Sabela nang may isang malamig na ngiti na nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Isang lihim ang tila naghihintay na mabunyag, isang lihim na maaaring mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Alfonso. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng ama ni Sabela? Ang tagumpay sa korte ay tila panimula pa lamang ng isang mas malaking digmaan para sa katotohanan ng kanyang pamilya. Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Sabela sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang haplos. Hindi na ito ang nakatirik na init na nagpapahirap sa kanya sa kalsada, kundi isang banayad na liwanag
na nagbabadya ng isang bagong simula. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng gusali ng korte, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang dusa at kung saan din nagtapos ang kanyang kalbaryo. Ngunit bago niya tuluyang yakapin ang kapayapaan, kailangan muna niyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Ang lalaking may edad na, si Don Mariano, ay nakatayo pa rin sa tapat ng kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki, ay tila unting naguguhit ng kaba habang lumalapit si Isabela kasama si Mateo na hindi bumibitaw sa kanyang tabi. Isabela, aking pamangkin. Lumaki kang ang kawangis ng iyong ama. Ang boses ni Mariano ay tila isang marahang pakiusap, pilit na ibinabalik ang tamis ng nakaraan na matagal na niyang nilason. Huwag mong isiping kinalimutan ko kayo. Ang lahat ng ginawa ko noon, ang pagkuha sa kontrol ng yaman ng iyong ama, ay para lamang protektahan kayo mula sa mga taong nais kayong samantalahin. Isang matatag na tingin ang ibinigay ni Isabela. Isang tingin na hindi na kayang malinlang ng anumang matatamis na salita. Proteksyon, Tito Mariano? Ang tawag ba sa pag-iwan sa akin sa hirap habang kinukuha ninyo ang mga shares ng Montemayor Group ay proteksyon? Ang hayaang gamitin ako ni Alfonso para sa kanyang ambisyon habang kayo ang nasa likod ng mga ilegal na transaksyon ay para sa aking ikabubuti? Inilabas ni Mateo ang isang itim na folder, ang huling piraso ng katotohanan na magsasara sa madilim na kabanata ng buhay ni Isabela. Don Mariano, ang bawat dokumentong nilagdaan mo noong mamatay ang ama ni Isabela ay dumaan sa mabusising pagsusuri. Alam namin ang tungkol sa palsipikadong diwa ng testamento. Ang katarungan ay hindi lamang tumigil kay Alfonso. Nagsisimula pa lamang ito sa inyo. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang tinitingnan ni Mariano ang determinasyon sa mga mata ni Isabela. Sa huling pagkakataon, ang lalaking itinuturing niyang pamilya ay yumuko, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkilala na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang batang madaling mauto. Rafael, alagaan mo na ang mga susunod na hakbang ng pulisya? Mahinang utos ni Isabela habang tumatalikod na siya kay Mariano. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Tanging ang kagustuhang maging malaya na ang nangingibabaw. Naglakad si Isabela patungo sa pwesto kung saan siya dati namimigay ng mga lunchbox. Nakita niya ang mga kapwa niya tindero, si Aling Rosa na nagbebenta ng palamig, at ang mga estudyanteng dati niyang pinapakain. Sa halip na lumayo, lumapit si Isabela sa kanila. Ang kanyang marangyang suot ay tila hindi naging hadlang upang muli silang yakapin. Aling Rosa, hindi na po ako babalik para magbenta, nakangiting wika ni Isabela habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. Ngunit ang lugar na ito, ang bawat tinderong narito, ay magkakaroon na ng maayos na pwesto. Ang Montemayor Foundation ay magtatayo ng isang livelihood center dito mismo sa tapat ng korte. Wala nang tinderong itataboy sa ilalim ng ulan. Isang emosyonal na sandali ang namayani. Ang mga luhang pumatak ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Nadama ni Isabela ang mabilis na pintig sa kanyang tiyan. Isang paalala na sa gitna ng pagkawasak, may bagong buhay na sumisibol. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang malapit na parke kung saan ang mga puno ay nagbibigay ng malambot na anino. Sumunod sa kanya si Mateo, at nang sila ay mag-isa na, tumigil si Isabela at humarap sa lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Mateo, salamat, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Salamat sa pananatili, kahit noong wala pa akong pangalan at yaman. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Isabela, isang hawak na puno ng init at respeto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at inilapat ang kanyang noo sa noo ni Isabela. Walang anumang ingay ng paligid ang nakagulo sa kanila. Tanging ang tunog ng kanilang magkasabay na paghinga.
Hindi mo kailangang magpasalamat, Saturday. Mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig. Ang makitang muli ang iyong ngiti. Iyon ang aking pinakamalaking tagumpay. Dito na nagsisimula ang iyong tunay na buhay. At kung pahihintulutan mo ako, nais kong maging bahagi ng bawat umaga mo. Isang banayad na haplos ng hangin ang naglaro sa buhok ni Isabela habang dahan-dahan siyang sumasandal sa balikat ni Mateo. Sa loob ng 7 taon, ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na kapanatagan. Ang bawat sugat ng kahapon ay tila unt-unting naghihilom at ang bawat patak ng luha ay naging kristal na nagpapatibay sa kanyang bagong mundo. Sa malayo, narinig ang marahang tunog ng kampana ng simbahan, tila isang pagbabasbas sa isang babaeng nahanap na ang kanyang sarili sa gitna ng dumi at hirap. Si Isabela ay hindi na ang asawang itinapon. Siya na ang reynang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Ang umaga ay maliwanag at sa wakas, ang bawat hininga ay puno na ng pag-asa. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng pait at dinudungisan ng pampang ng mga bagong alaala. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Montemayor, ang mga bulaklak ng jasmine ay namumukadkad, nagbibigay ng halimuyak na humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Ang bawat dahon na gumagalaw dahil sa simoy ng hangin ay tila isang mahinang palakpak ng kalikasan para sa isang buhay na muling nabuo. Nakatayo si Saturday sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, pinapanood ang isang batang lalaki na masayang naglalaro sa damuhan. Ang bata, na pinangalanan niyang Gabriel bilang pag-alaala sa kanyang yumaong ama, ay may mga matang puno ng kislap at tawa. Isang tawa na naging musika sa bawat gabi ni Saturday. Sa bawat galaw ng bata, nakikita niya ang bunga ng kanyang pagpapakasakit, ang buhay na muntik nang mawala, ngunit ngayon ay siyang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gumising ng may nangiti. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi na siya nakasuot ng formal na Amerikana. Sa halip, isang simpleng puting polo lamang ang suot niya. Tila nagpapahiwatig na sa piling ni Saturday, hindi niya kailangang maging isang piskal, kundi isang lalaki lamang na nagmamahal. Inabot niya ang isang tasa kay Saturday at dahan-dahang inakbay ang kanyang kamay sa balikat nito. Napakabilis ng panahon. Saturday, mahinang wika ni Mateo habang nakatingin kay Gabriel. Sino ang mag-aakala na sa likod ng lahat ng unos na pinagdaanan mo, ganito kapayapa ang madaratnan natin? Ngumiti si Saturday, isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sugat. Minsan, Mateo, kailangan nating malunod sa sarili nating mga luha para matutong lumangoy patungo sa mas ligtas na dalampasigan. Ang bawat hapdi noon ay naging aral na hindi ko kailanman ipagpapalit sa anumang yaman. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng pag-unawa. Sa loob ng 2 taon, narinig ni Saturday ang balita tungkol sa mga Del Castillo. Si Alfonso ay nananatili pa rin sa likod ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging babala sa mga abogadong nagnanais na baluktutin ang batas. Si Doña Veronica naman ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa probinsya. Malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki at ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kapalaluan. Napatawad mo na ba sila, Saturday? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad, ngunit walang panghuhusga. Huminga ng malalim si Saturday at tumingin sa malayo, sa dako, kung saan ang araw ay unt-unting tumataas. Ang pagpapatawad, Mateo, ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang lahat sa dati. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagbitbit ng galit ay tila paghawak sa mainit na uling, na ang tanging nasusunog ay ang sarili kong mga kamay. Binitawan ko na ang uling na yon at hinayaan ko na ang batas at ang tadhana ang gumawa ng kanilang tungkulin. Ang kapayapaang nahanap ni Saturday
ay hindi nagmula sa kanyang pagbawi ng yaman ng mga Montemayor, kundi sa kanyang pagbawi sa sariling dangal. Nalaman niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanyang asawa, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng pang-aapi. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging asawang itinapon patungo sa pagiging reyna ng sarili niyang kapalaran ay isang patunay na ang kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalakas na baluti laban sa kasamaan. "Mommy, look!" Sigaw ni Gabriel habang itinuturo ang isang makulay na paru-paro na dumapo sa isang bulaklak. Lumapit si Saturday sa kanyang anak at dahan-dahan itong kinarga. Naramdaman niya ang init ng maliliit na kamay nito sa kanyang leeg at sa sandaling iyon, alam niyang nakamit na niya ang kanyang pinaka-ultimate na tagumpay. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa paanan ng iba. Siya ay isang ina, isang anak, at isang babaeng malaya. Tandaan mo ito, Gabriel. Pabulong na wika ni Saturday sa kanyang anak, ngunit ang kanyang mga salita ay tila para sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang bumangon ng mas matatag matapos kang itumba ng mundo. Ang bawat gabi ay may umaga, at ang bawat luha ay may katumbas na ligaya. Naglakad silang tatlo patungo sa loob ng mansyon, si Saturday, si Mateo, at si Gabriel. Ang pintuan ay nakabukas ng malawak, hindi upang itaboy ang sinuman, kundi upang tanggapin ang bawat umaga ng may pasasalamat. Ang kwento ng asawang itinapon ay nagtapos na, at ang kabanata ng reynang nagmahal ng totoo ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang tanging naiwan ay ang halimuyak ng jasmine at ang pangako ng isang bukas na hindi na kailanman muling magdidilim.